What's up mga kaibigan? Welcome back ulit sa channel natin. Akala mo ba? Kilala mo na si Jose Rizal? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may mga sikreto at kakaibang facts tungkol sa kanya na hindi tinuro sa school? Eto ang 8 bagay na di mo pa alam kay Dr. Jose Rizal. Number 1. Hindi lang siya writer. Alam natin na sumulat siya ng No Limit Tangere at El Fili. Pero alam mo bang si Rizal ay isa ring scientist, doktor at inventor? Marami siyang pinag-aralan tulad ng ophthalmology para gamutin ang mata ng kanyang ina. Inay, ito na po ang gamot niyo po. Ay, nako. Salamat, iho. Yan po, Nay. Pagaling po kayo, Sige, salamat. Ako'y mauuna na. Sige po. Number 2. Polyglot si Rizal. Hindi lang siya marunong mag-Tagalog at Spanish. Marunong din siya ng mahigit na 20 na wika. Ikaw ba, ihoy? Kamusta na? Mabuti naman po ako, Binibini. Salamat po sa inyong pagtatanaw. ¿Cómo estás, Rizal? Estoy bien. Gracias por preguntar. With Agis, Dr. Rizal. Valeo, gracias, tipi ako. Quay si vesti. Kasama na dito ang Latin, German, French at Japanese. B. Guys, Dr. Jose Rizal. Mirgate es gut. Danke der nakfrage. Juvay bien. Marsi dumulu dumantay. Number 3. May pet monkey siya. Ito na yung pagkain aking alagang unggoy. Yes, may alaga siyang unggoy habang nasa Europa. Pinangalanan niya itong Usman. Hindi lang siya seryoso. May playful side din si Rizal. Number 4. Love life ni Rizal. Hindi lang isa o dalawa. Maraming naging inspirasyon si Rizal sa pag-ibig. Isa sa pinakasikat ay si Leonor Rivera, na naging inspirasyon sa karakter ni Maria Clara. Tayo na magtungo sa ating destinasyon, aking binibining Leonor Rivera. Ayun no, sana all. Number 5. Master ng disguise. Alam niyo ba na habang nasa ibang bansa siya, gumagamit siya ng iba't ibang alias o pangalan para hindi siya matunton ng mga kalaban. Iyo bang nakikilala ang iyong bago? Nung ano nga yung pangalan ng iho na iyon? Yun ba ay Jose Rizal? Oo, sa pagkakaalam ko, Dr. Jose Rizal ang tawag sa kanya ng mga tao. Doktor? Yun ba ay magaling ba iyon? Sa mga tao, magaling daw siya. Kasi pinupuri siya ng mga tao eh. Parang wala namang naidulot yun dito sa bayan. Kaya nga, parang lang siyang turista dito. Oo nga eh. Nasaan kaya yun ngayon? Kaya nga eh. Puro naman siya sulat. Meron bang napapala ang kanyang mga sulat na ginawa? Kaya nga eh, lahat ng mga tao ngayon, daming mga, pinupuri pa yung sulat niya na No Limit Tangere. Tapos yung, ano ba yun, yung El Palibestrismo. Oo nga eh. Parang hindi ko nga talaga gusto iyon. Ewan ko ba, paano niya ba naisip iyon? Kaya nga eh, kung ano-ano pumapasok sa isip niya. Wala namang naidulot dito. Tama. Abang ang pagkakaalam ko pa, inaabuso niya yung simbahan. Kaya tinatawag pa siyang erehe. Grabe naman siya. Pati simbahan inaabuso niya. Ganon talaga kapag erehe dito sa bayan. Abay tayo, tara na. Sobrang init din eh. Oh, sige, tara. Pinag-uusapan lang natin yung walang kwentang tao na yun. Oo nga eh. Parang spy vibes, di ba? Number 6. Ayaw niya ng revolusyon. Dr. Rizal, maaari ka po ba namin hingkayatin sa aming pagre-revolusyon? Pagre-revolusyon? Hindi ba ayan ang paglaban gamit ang kaharasan? Pero Dr. Rizal, kung di po natin ito gagamitin, hindi po aalis ang mga Kastila sa ating bansa. Nako, mawalang galang na po. Ngunit hindi ko tatanggapin ang inyong alok sapagkat ako'y nalaban lamang gamit ang kapayapaan. Salamat na lang. Surprising pero totoo. Hindi pabor si Rizal sa marahas na revolusyon. Mas gusto niya ang mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon at reforma. Number 7. Execution details.
noong siya ay binitay sa Bagong Bayan. Pinili niyang humarap sa firing squad bilang simbolo ng kanyang tapang at paninindigan. Rizal, maaari ka ba lumapit dito? Ano po yun, Ginoo? Alam mo naman na siguro na ngayon ang bitay mo. Ganun po ba? Oo. Ngayon, tatanungin kita. Kung anong gusto mong klaseng gawing pagbitay sa'yo. Siguro, kahit barilin na lang sa likod ko. Yan ba talaga gusto mo? Opo, Ginoo. Sige, tatanungin ulit kita. Bago ka bitayin, anong huling hiling mo? Ang aking huling hiling lamang ay sana magkaroon ng mapayapa at kaunlaran ang aming bansang Pilipinas. Kung yan ang gusto mo, pero hindi ko may papangako sa'yo. Dahil mahirap gawin niyon, pero susubukan namin. Salamat. Antayin mo na lang na tawagin ulit kita bago ka bitayin. Sige na, tsaka na. Grabe no? Napakatapang talaga ni Jose Rizal. At last, number 8. Ito ang huling poem na kanyang itinago. Bago siya mawala sa mundo, nagsulat siya ng Mi Ultimo Adios at itinago ito sa loob ng lampara para hindi agad makita. Hanggang ngayon, isa ito sa pinakaimportanteng akda sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa dami ng kanyang nagawa, hindi lang bayani si Jose Rizal. Isa siyang inspirasyon hanggang ngayon. Alin sa mga ito ang pinakanagulat ka? Comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-like, subscribe para sa mga ganito mga content.